Good evening po. God bless po sa inyong lahat. The Lord's blessing be upon Brother Alvin, Brother John, Brother Egay, Sister Karina, at saka si Sister Min. Birthday po ngayon ni ni Ate Emily, ha? Happy birthday, Ate Emily. Kasama po kayo sa aming panalangin, no? Lalo-lalo sa health nyo, no? 72 na siya, oh. Ako, 68 na. Mga elderly na tayo, oh. Lord, as we celebrate our meeting with you in our Bible study and sharing, we ask your blessings for all the participants. And we also pray in particular, Ate Emily on her birthday. Among other things, Lord, we pray for her health. And also for our brothers and sisters who have serious illnesses, like Brother John, Brother Egay. Lahat po na may sakit sa amin, Panginoon, tinataas po namin sa Armor of Prayer Group. So, Community Sister Karina, saka Sister Brother Aldrin, si Sister Min, si Sister Emma, si Nanay Lucy, na kahit di natin nakasama, sinasama po natin sa panalangin, no? Kasi our prayer for them is an act of love, no? An act of charity. So we pray for all our members. Send us your spirit, O Lord, so that we may really enjoy our Bible study and Bible sharing with you. In Jesus' name, Amen. amen. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit, amen. God bless you. The Lord be with you. And with your spirit, A reading from the Holy Gospel according to Matthew. Glory to you, Lord Jesus Christ. Matthew chapter 10, verses 7 to 13. As you go, proclaim this message: the kingdom of heaven has come near. Heal the sick, raise the dead, cleanse those who have leprosy, drive out demons. Freely you have received, freely give. Do not get any gold or silver or copper to take with you in your belts. No bag for the journey or extra shirt or sandals or a staff, for the worker is worth his keep. Whatever town or village you enter, search there for some worthy person and stay at their house until you leave. As you enter the home, give it your greeting. If the home is deserving, let your peace rest on it. If it is not, let your peace return to you. The Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. Okay. Thank you, Lord. Ito po yung good news na narinig natin ngayon. Siguro magandang tanong ano po naging good news ni Lord sa inyo, sa atin, for the past week? Kasi si Lord may binibigay na good news lagi sa atin for the past week, no? Yung good news na to, kayo mag-share po kayo kung anong good news na na-receive nyo for this week, no? So ang gagawin po natin at, at the start of sharing natin, mag-share tayo kung ano yung good news na na-receive natin for the past week, no? Mauna ka, sister, ano? Gusto mo, Sister Jessica? Opo. Sige po, Um, ano pong good... siguro po dalawa. Okay po. Dalawa lang po i-share ko. Yung, kasi yung isang anak ko, yung second son ko, nag-floating siya, nawalan siya ng work. Parang 2 months, ganun. Tapos may nag-offer sa kanya yung Pogo, 50,000. Mhm. Hindi niya ginrab yun kasi alam niyang mali. Sabi niya, Mhm. 50 mil nga, susunugin naman ako sa impyerno. Oo. Siya rin po yung anak ko na, nakita niyo naman, Bishop, di ba magandang lalaki talaga. Siya yung Oo. nililigawan ng mga bading nung down na down kami talaga financially. Ang dami nag-aano sa kanyang papaaralin siya ng bading, ganun. Ang sinasabi niya lagi, kung gusto mong pumunta sa impyerno, wag mo ako isama. Sinasagot niya. Praise Tapos Jesus, isa ha? akong gusto kong i-share, kanina, nasa hospital kami, from
8 o'clock. I was at Medical City as early as 7:30 kasi nagpalista po ako dahil nagpa-urinalysis ako. After that, ang result kasi 1:30 p.m. pa. So, pumunta na kami sa lung center. Nung nandun na, syempre ho, yung batch 1 parang 30 plus sila. Long story short, nasalang si husband. Mga Hindi ko na maalala. Basta nakaalis ho kami doon. Ano na, alas 2 pasado. Gutom na kami. Tapos, pipila kay sa malasakit, pipila kay sa ganto, pipila kay sa ganon. Ang laki ng lung center, balik-balik. Siguro yung gutom, tapos may nararamdaman ako sa balakang ko. Mm-mm. Nararamdaman ko kanina, nagingit-ngit ako. Inis na inis ako, nung nakapila ko, iba na yung nararamdaman ko. Tapos may nakapila sa harap ko na alam yung hindi hindi sila mahirap ang buhay sa madaling salita. Para akong binuhusan ng tubig na malamig. Parang nahiya ako na nagrereklamo ko samantalang pinoprovide ni Lord lahat ng pangangailangan. Tapos yung nasa harap, nag-aano pa siya kung kasya yung pera niya. Nahiya ako talaga, Bishop. Nahiya ako sa sarili ko. Sabi ko, Lord, patawad kasi eto na naman ako. Naiinis na naman ako. Nagrereklamo na naman ako. Samantalang napaka-blessed namin lalo na sa aspeto nung kalagayan ng husband ko. Yun lang, Bishop. Maraming blessing. Totoo yung sinabi nyo. Everyday may blessing tayo. Yung pagising natin sa umaga ay isang napakalaking biyaya na yan ng Diyos. Kaya yun na lang po share ko. Salamat po. Okay, no? Praise you, Jesus, no? For Lord, for the many blessings and good news, no? For the family of Sister Jessica, no? Itinatas din po namin ang anak niya sa kanyang trabaho, sa kanyang financial career. Ang din po si Brother Egay na may sakit at sa realization na mga naghihirap na Pilipino, Lord, na hirap sa buhay. Tinataas po namin, Lord. Napakahirap po ng buhay ngayon sa mga pahihirap, no? Tinataas po namin sila. Praise you, Jesus, no? Hey, Bishop, nakalimutan ko ikwento. May work na Mm-mm. ulit si Jet. May work. Oh, thank you. Oh, Thank you. praise you, Jesus, ha? Thank you, Jesus, no? Oo, thank you, Lord. Oo. Yung mga blessing natin for the past week, pwedeng ito yung may hard times tayo, no? Parang si Jet, tapos nabigyan ng blessing ni Lord, no? O naramdaman natin yung goodness ng ating neighbor o ng ating kaibigan. Blessing na po yun. O maring may binisita tayo, natuwa tayo sa pamilya o sa bata o sa baby na ngumingiti, o may isang elderly person na nagpapasalamat sa atin dahil inasikaso natin o binigyan natin ng pansin, no? Ito po yung mga good news, mga ordinary good news na pag ina-acknowledge natin, lumalalim ang relationship natin kay Jesus. No? Kasi ano po yun alam natin na kailangan kita magpasalamat kay Lord, pero mahirap magpasalamat kay Lord kung di natin naramdaman at sinashare yung mga blessings natin sa Kanya. Kasi doon nadideepen yung ating gratefulness kay Lord, no? Ah, mahirap maging grateful lalo pag marami sa Pilipinas, no? Yung mga financial difficulties, no? Pero pag nakita mo tumutulong si Lord, yung buhay mo nagiging isang pasalamat, no? Ayun po yung no? So, kung meron pang gusto mag-share, pero ayun po ang gawin natin, no? Maaaring at the start of our sharing, mag-share tayo na kahit na uh, 2 minutes, 3 minutes, yung good news na nakuha natin kay Lord for the past week, no? Because that's how we glorify God, no? That God is alive. God is alive in our lives, no? Makikita po natin yan, no? So maraming good news. Maaaring nakapapatawad ka, o pinatawad ka, o nagkaroon kayo ng magandang relasyon uli. O maraming good news si Lord eh. Kaya tignan po natin lagi, no? Sige po. Meron pang gusto mag-share? Kundi pwede diretso na ako. Ha? Ah, siguro, sige. Mamaya, siguro kung may maisip kayo mag-share po kayo ulit, no? Ah, yung gospel na binasa natin ngayon, it speaks of being single-minded. Kumbaga sa kabayo, may tapalodo, no? Isa lang ang tinitignan niya, single-minded, no?
Kaya may tapalodo yan ng kabayo para hindi tingin-tingin sa kaliwat kanan, no? Para nakafocus lang siya. Kaya yung dito, ang nakafocus sila sa kingdom of God, no? Sa kaharian ng Diyos, no? Nakafocus sila ron, no? When we work for the Lord, kung na kay Lord tayo, at nagpapatoy kay Lord, meron tayong concerns, no? Sa buhay natin, no? But we do not worry about them. Iba po yung concern, iba po yung worry, no? Yung concern, kailangan po yun. Pero yung worry, yung di ka na makatulog, nagkakasakit ka na, naiiba na yung timpla ng iyong emotions, ayun po nagkakaroon ng anxiety na, no? Kaya lagi sinasabi ni Saint Paul tsaka ni Jesus, no? Do not be anxious about anything, no? Sa sa Matthew 6:34, no? Seek first the kingdom of God and his righteousness, and all these things shall be added unto you. Kung alam niyo na po yan, no? Lagi pong kino-quote yan sa mga motivational talk, no? O kay Saint Paul sa Philippians 4:6, do not be anxious about anything. Instead, pray about everything, no? Give thanks to the Lord for what He has done to you, and tell Jesus what you need. And God's peace will protect you, your mind and heart in Jesus, no? So, ang sinasabi ko lang po rito sa gospel ngayon, because of our single-mindedness kay Jesus, single-minded lang, no? Para may tapalodo, no? Single-minded, hindi po tayo nag-worry. Kaya nabanggit dito, no? Tungkol sa clothing, sa money, sa shelter, sa nakalagay dyan, mga copper o mga gold, kung anong. Hindi tayo naging anxious dyan. Although, kailangan natin po yun, no? Kung paano ka magbayad ng kuryente, ng bahay mo, ng mga bills mo, concern po natin yan. Pero hindi po tayo nag-worry to the extent na nawala tayo ng peace of mind, nawala tayong joy sa buhay natin, nagiging mainitin ang ulo natin, nagiging ayun po, ayun na sign po na nagiging anxious na tayo, nagiging anxious, no? So, concerned tayo, naghahanap buhay tayo, napapagod tayo, okay po yun, okay po yun, no? Nagkatrabaho tayo, gusto nating kumita, nag-overtime tayo, okay po yun, no? Okay yun, no? Kasi concern po natin yan para mabuhay tayo, para maganda yung ating kabuhayan, maging disente po ang ating buhay, no? Kaya kayo po ang sign, no? Kung nararamdaman na po natin to at yung mga isip natin ay hindi nakafocus. So yung gospel po, ang sinasabi lang dito, always be single-minded kapag may commitment tayo kay Jesus. Single-minded po yan, no? Ngayon yung single-minded na yan, mis nagiging obligasyon, no? Kaya nawalan ng joy. Halimbawa, yung pagsisimba na lang every Sunday o sa weekdays. Mga iba nagiging obligasyon yan eh. No? Sisimba ako, baka magkasala ako pag di ako nagsimba eh. No? Yung ating single-mindedness kay Lord, medyo, nalilihis. Kasi yung pagsisimba po, it is a celebration. Kasi yung pagpunta po natin sa misa, it is a celebration of the resurrection of Jesus. No? Since Jesus is victorious, we shall also be victorious in life. Ayun yung topic niyo po, no? Living the resurrection every day, no? Ayun po yun, it becomes a celebration. Halimbawa, every Wednesday, no? Totoo yan dahil may commitment tayo kay Lord. Nandito po tayo tuwing Wednesday, no? Pero more than an obligation, this is a celebration of His Word. Kaya nagkakaroon ako ng joy sa pagpunta ko at pag-share sa inyo every Wednesday. Kasi pag obligation lang to, minsan mas gusto pa matulog ka, o mamasyal ka, o pumunta ka sa ibang lugar, o gawin mo ibang bagay. Kasi ang tingin mo na sa Wednesday, obligasyon na eh. Pero kung titignan ko to as a celebration of the Word of God, nagkakaroon ako ng joy. No? Kahit na alam ko na to, pero iba pa rin ang dating ni Lord sa akin. Kasi napag-aralan naman to sa seminaryo. Umali kayo, narinig nyo na to eh. Ilang beses narinig to sa sermon ng pare eh. No? Pero dahil single-minded tayo kay Lord, kahit na paulit-ulit yan, meron kang joy na na-receive every time you hear the Word of God. No?
Parang ano yan, sa mga mag-asawa o sa mga nagliligawan, di ba? Noong una, ilang beses yung sinasabing I love you sa bawat isa. Hindi nakakasawa yan. Habang tumatagal, nagiging madalang na. Inoobligahan mo na. Hindi mo man lang ako sinasabihan ng I love you. Nagiging Hindi na celebration ng marriage nyo. Hindi na celebration ng relationship nyo. Kung dati tuwing aalis ka, may kiss pa. Ngayon masabi mo, bakit wala ng kiss? Oh, ngayon nagiging obligasyon na. Kailangan ipakita ko na. Kasi wala nang celebration. No? So, ganun din po tayo, no? Single-minded tayo, pero it is a celebration of the Lord Jesus. Kaya nagkakaroon tayo ng joy, no? Sa ating mga Bible study, no? Ay, siguro magkwento ako, no? Last Saturday kasi. Kasi every first Saturday, pumupunta po ako sa first Saturday group. Palagi ko nasama ko rin dyan si Bishop Lito, no? Kila Dr. Amita sa Panay Avenue, no? Ah, every first Saturday. Minsan, last week, last Saturday, 10 kami, no? Nag-uumpisa ng 10:30, natapos mga 5. So 10:30 hanggang 12, kwentuhan lang kami, kwentuhan, anong nangyayari sa isang buhay mo kay Lord, mga ganyan po, no? Ano mga problema, ganon. Tapos mag-lunch na kami. After ng lunch namin, mag-grocery kami kasi first Saturday devotion yun eh. Tapos ang role ko, magbigay ng reflection every mystery. Yung reflection ko, 3 minutes lang. No? After ng rosary namin, ano na, nag-misa na kami. No? Tapos kain ng konti, tapos uwi na. Alam niyo yung mga edad, kaya nabanggit ko, merong 85 years old, merong 93 years old. No? Isa ako sa pinakabata, 68 ako eh. Nandun din si Wow. Father Efren. Si Father Efren, 72 years old din eh. Oh. Ano, kasi we just gather for the Blessed Virgin Mary. Ayun, nagkakaroon ka ng joy. Single-minded. Hindi kami katulad ng ginagawa ng mga apostoles na talagang sabak sa labas, no? Nagpipreach, o parang si Bishop Pito, nagpipreach, ano talaga. Ayun lang. Ayun, celebration namin kay Lord, no? Bakit ko po sinishare sa inyo to, no? Kasi po, pag meron tayong devotion kay Lord, kay Mama Mary specifically, no? Kasi everyday nag-grocery sila eh. Meron silang devoted interior life. Na alam ko meron kayo niyan eh. Kasi importante po, sa tagal nyo na kay Lord, yung interior life no, develop. Yung interior life, ibig sabihin yung prayer nyo, regular na. Yung spiritual reading nyo, regular na. Yung pagsisimba nyo, regular na. Pagkukumpisal nyo, sana maging regular din, no? Once a month, no? Ayun ang advice ng mga spiritual, ano eh, mga saints, no? At least once a month, maging regular yung ating confession, no? Tapos meron kayong, ano na, parang kahit na small group. Kasi community yan, di ba? Sabi, Lord, where two or three are gathered in my name, I am in their midst, no? Kaya yung every Saturday na yun, every first Saturday, once a month lang kami nakikita. Pero every day, meron lang silang commitment kay Lord. Every day, may pagmahal sila sa Blessed Virgin Mary, nag-rosary sila every day. So once a month, nakikita kaming grupo. Ayun po characteristic ng ano, life in the Lord. May inner life ka, yung daily prayer mo, yung rosary, Divine Mercy Chaplet, simba, confession, spiritual reading, at sa mga iba pa, na ginagawa din namin, pag misa ibang, marami kaming time, nag-aaral kami ng Catechism of the Catholic Church, no? Binibigyan ko rin sila ng konting Bible study. Limbawa, dahil Pentecost Sunday, ewan ko na i-share ko pa sa inyo to, no? Part po to ng pagiging single-minded eh. Kasi may mga kakilala sila, mga iba Jehovah, o mga iba Mormon, no? Sabi ko, paano sila matulungan? Sabi ko nung ako assistant parish priest sa Mindoro, may pupunta sa akin tuwing hapon na mga ano,
mga Jehovah, tsaka mga Mormon. Hindi sila naniwala na Trinity, ng Holy Spirit ay hindi God. Na ang Holy Spirit ay parang force lang, ng God force lang, pero hindi ang person. Paano mo sila matulungan? Ang ginawa ko, ito yung Bible study na. Sinabi ko, usually, ginagawa ko sa kanila, sabi ko, mas maganda dali mo ito yung pastor mo. Dahil nag-aral din ng Greek yan eh. Sa Bible, Greek kasi yan eh. Sabi ko yung John 16 verse 13. Na-share ko mo ba sa inyo yun? Yung ekeinos na salita sa Greek. Ekeinos, na-share ko na po sa inyo yan. Ha? Yung John 16:13, nakalagay po yun, He will lead you into all the truth, sabi ni Jesus sa Holy Spirit. Yung He, sa Greek word po ay ekeinos. E-K-E-I-N-O-S. Ekeinos. Masculine to, masculine. Masculine for spirit, ekeinos. So, person yung Holy Spirit. Kasi kung ang Holy Spirit hindi person, dapat ang gamitin nilang word for spirit ay pneuma. Yung pneuma, spelling, P-N-E-U-M-A. Pneuma. So, yung Greek word sa Bible for spirit, pwedeng pneuma, neuter yan. P-N-E-U-M-A, pneuma. Pwede rin ekeinos, E-K-E-I-N-O-S. Masculine yan, he. Sabi ko, nung John 16 verse 13, ang ginamit ni Saint John ay ekeinos. Ibig sabihin, ang Holy Spirit ay person. Ang Holy Spirit ay God. Ayun isang paraan ng Bible study. So natulungan ko yung mga Jehovah at mga Mormon na hindi naniniwala. Kahit na Iglesia ni Cristo, hindi sila naniniwala. Ito sinishare ko. Tapos bahala na mag-work si Lord doon. No? Kung maniwala sa o hindi. No? Pero naituro ko na yung Word of God. So, maaring darating din po kayo dyan. Pero ito isinare ko sa inyo. Kasi marami kayong mamit na Jehovah, Mormon, Iglesia ni Cristo, o mga hindi naniniwala na ang Holy Spirit ay God. Ng Holy Spirit ay hindi person. John 16 verse 13, ang ginamit ni St. John na word for Spirit ay ekeinos. Ayun po. Nagkaroon kami ng Bible study. So, dahil Pentecost nga eh. So, glorify ko ang God Holy Spirit by explaining to them that the Holy Spirit is a person, that the Holy Spirit is God. He is part of the Blessed Trinity. Ayun po yung Bible study na pag ang kaharap mo na ay ibang mga sekta na. So hindi ako nang away. No, hindi ko sila na parang binastos. Kundi pinakita ko lang. Mga sabi ko. Tapos may prayer ako na sana maliwanagan sila sa sharing ng Word of God. Ayun po ibig sabihin ng single-minded ka. No, kahit na matanda na sila, 85, 93, taga Makati. Yung isa taga Kainta. Taga Kainta, no? Oh. Once a month, the commitment, not as an obligation, but more of a celebration of their love for the Blessed Virgin Mary. Ganon din po sana tayo. Habang ang interior life natin ay lumalalim because of our daily prayer, of our weekly mass, because of our devotion to the Blessed Sacrament, because of our monthly confession, because of our spiritual reading, because of our study of the Catechism of the Catholic Church, at ibang serious Bible study, katulad na sinare ko sa inyo, ekeinos, no? Single-minded tayo kay Lord. At the same time, concerned tayo sa kingdom of God. Yung concern natin sa pang-araw-araw na buhay, hindi na po tayo nag-worry dyan. Pero kumikilos tayo dyan, naghahanap buhay tayo, napapagod tayo, nag-overtime tayo. Kailangan po natin yan dahil we live in this world. Made of flesh, body tayo, no? Body and soul, no? Kaya kailangan we take care of our physical well-being, no? Para kasakit tayo, lagaan natin kailangan yan. May pambayad tayo.
Ganon, kung bakit tayo minsan nag-join sa politika para gumawa sila ng magandang batas, magtulungan ng tao. Sinasabi ko sa kanila, ito, ano to, halimbawa, yung sabi ko, alam mo, interest ko dyan, dahil hindi man ako member ng partido eh. Hindi ako kay Duterte, hindi naman ako kay Marcos, hindi rin ako involved kay, ano, kay Leni Robredo. After ako sa moral teachings ng church, na sana kung sino man nakaupo dyan, gumawa ng magandang batas para sa lalo-lalo sa mga mahihirap. Ayun lang ang motive ko, wala ko ibang motibo. No? Wala akong pakialam kung kahit na komunista ka dyan, sabihin ko, itong gawin mo. No? Para kay Lord, para sa tao. Ayun, single-minded tayo. Kay Lord lagi. Saan man involvement natin, lagi si Lord ipinapasok natin. Bakit tayo nag-join dyan? Dahil kay Lord, wala na ibang motibo. Pag nag-sermon tayo, for the Lord. Pag nag-share tayo, for the Lord. Pag nag-involve tayo sa mga ekonomiyang pamumuhay, politikang pamumuhay, negosyong pamumuhay, involved na si Lord. No? Sa lahat. Kaya nga He is Lord. Di ba? May kanta tayo, di ba? O kundi, di ba? Accept Jesus as your Lord and Savior. Isip ng Lord, every aspect of our life, siya mag-lordship. Every aspect. Di ba? Nagkakaroon tayo ng moral teachings tungkol sa sexuality because of the Lord. O sabihin, may ano ka naman, old passion ka eh. Ay, hindi to old passion. Ito turo ni Jesus. Ito turo ni Jesus. Si Jesus din ang Lord ng ating sexuality. Si Jesus ang Lord ng ating business. Si Jesus ang Lord ng politics. Si Jesus ang Lord ng economics natin. Si Jesus ang Lord ng ating pagiging mag-asawa. Si Jesus ang Lord ng ating pamilya. Si Jesus ang Lord ng pagiging simbahan natin. Si Jesus lagi. Single-minded, no? Kaya sinabi niya, huwag ka magdala ng copper. Ang point lang dito, yung mga bagay na yan, may lugar yan, may lugar. Pero pinaka-focus mo talaga, si Lord, no? In this life, may imagine mo, laging in-example sa akin yung isang ka namin, ang spirit director namin sa seminaryo. May imagine mo, kunya, namamasyal kayo. Kunyari, pupunta kayo, alam ba, pupunta kayo sa Davao, no? O sila, sister, brother, Aldrin, pupunta kunyari sa Samar. Diba may mga bit-bit kayong baggage, maleta. Ilang maleta po dala nyo papuntang Samar o papuntang Davao? Ilang maleta? 10 bang maleta dala nyo? Malagay ko isa lang eh. O Isa lang. dalawa siguro. Ha? Oo. Isa. You travel lightly. You travel lightly. Travel Kasi light. masyado kang mabagabag mo, dala mo papunta ka ng Samar, papunta ka ng Davao, dala mo. Magabakasyon kayo ron, dala mo 10 maleta. Ganun din kay Lord. In this life, huwag masyadong maraming maleta ang bitbit mo. Yung tama-tama lang. Tapos, nakafocus ka na kay Lord. Nakafocus ka na sa magandang travel mo, nakafocus ka sa kipagkwentuhan. Hindi iniisip mo, baka yung aking damit na sa loob no, baka may nakatapak no, baka hindi maganda pakalagay nung ano. Oo. Hindi, no? Kaya, yun ang sinasabi lang ni Lord dito, no? Travel lightly sa buhay natin. Walang maraming bagahe. Yung kailangan lang. Yung mga luho, pwedeng isang tabi yan. Nakafocus ka lang kay Lord. Siguro luho mo siguro once a year, one or twice in a year. Pero hindi yun ang focus ng life mo. No, di ba? May kotse ka. Necessity kailangan mo yun eh. Sa trabaho mo. No, lalo sa mga may elderly, no? Mahirapan tayo mag-bus, no? Mahirapan tayo mag-jeep, no? Oo. Nag-bus ako minsan na nakawan pa ako. No? Ganun po, no? O yun, mabuti pa si dalawang maleta na si Ate Karina, no? Pero nakuha niyo point ko, nakuha niyo na po, Nakuha niyo point ko, no? We travel lightly in this life kasi nakafocus tayo sa kingdom of God. Ayun lang po sinasabi nito. Na huwag ka magdadala mga ito, huwag ka magdadala, huwag ka magdadala. Ayun point lang, yung necessary lang. Yung necessary lang, no? Ganun, no? Kaya pag ganito, so lahat ng nothing should come before the kingdom of God. Ayun yung point natin. Nothing should come before the kingdom of God. Nothing should come before Jesus, no? Yung love life natin,
yung friendship natin, all that we are, all that we have, all we do are in the love of Christ, and to Him all can be given. Ayun na po ibig sabihin ng passage na to, no? Yung talagang single-minded, no? Lahat siya ang Lord ng buhay natin, no? Even our sharing, no? Kay Lord, no? Alam nyo kasi nung dumating si Jesus sa buhay natin, sa mundong ito, na iba na ang mundo. Biro mo, nung yung Diyos na katawang tao, oh, biro mo, naiba ang takbo ng mundo. Kaya dapat makita sa mga followers ni Jesus, no? Kaya natutuwa ko, lalo sa first world, no? Kasi sa atin, normal yung may crucifix ka, no? Pero sa first world, yung mga Katoliko ron na hindi gaano ng yung kinukutya nila pagiging Katoliko, pagiging Christian, may mga Catholic families dun. Very prominent sa bahay nila yung crucifix. Hindi siya nahihiya. Ilagay, sa atin normal kasi baliwala sa Pilipino dahil ano tayo, yeah, Catholics, no? Pero sa mga ganung bansa na, parang ano, very prominent sa salas. May Divine Mercy Chapel, ano, figure. Merong ano, Christ the King, pero pinaka-prominent yung cross. Tinanong ko sila, bakit? Para yung mapasok dito, man lang, Father, masabi nila na we are followers of Christ. Hindi man kami makapag-preach. Kasi ano yan eh, bisa pag-aawayan nyo pa yan, no? O sabi, iba na pag-usapan natin, bihira tayo nakikita, yung napapag-uusapan natin. At least makita nila may cross, no? So, they tell us that we are the followers of Christ, no? Ako, I make it a point pag ano ko, lagi ako may crucifix, no? I belong to Jesus, I follow Jesus, no? Kahit hindi ako nagiging ano, faithful sa kanya, pero it always remind me na ano, I am a follower of Jesus, no? So mindedness, no? Kaya all belong to Jesus, no? Ah, ano pa ang pwede nating ano rito? Masabi pa, no? So yung pagiging discipleship natin kay Jesus, hindi natin kinakalkula na baka lugi ako pag sinunod ko si Jesus. Baka lugi ako, dami ko na sakripisyo eh. Yung oras ko dapat sa good time ko eh, napupunta kay Jesus. Mukhang lugi ako niyan. No? No? Kasi marami sumusunod kay Jesus pero minimeasure. Minimeasure nila eh. No, pag available ka, talagang for ano, walang measurement for Jesus, no? At simple naman pagpatuto kay Jesus eh. Simple lang, no? Bayaw ako eh, doon, no? Sa bahay o lagi ko inisip sa pamilya eh, no? Pamilya, no? Hindi naman kailangan mag-preach ka. O sa opisina, kung hindi bawal sa inyo, no? Kasi sa ibang lugar sa States, ano eh, bawal magalagay sa desk mo ng religious items. Pinag-aawayan o pinapatanggal ng HRD. O, sa Pilipinas naman ko, hindi naman bawal yun eh. Oo. Kaya nga pinapalis ni Senator Marcoleta, no? Yung mga crucifix sa public offices, no? Pero kung hindi naman ano sa inyo, hindi naman bawal sa opisina nyo, yung opisina nyo sa table mo, maglagay ka ng religious items. O maglagay ka ng novena, prayer novena, no, parang pinakita ko sa inyo. Baka may mga interesado makita, mahingi, o di ibigay mo. Ganun lang. Yung mama ko merong ano eh, mama ko nagpa-print eh, nung buhay pa mama ko, yung miracle prayer ng isang pare ni Father Rocky. One page lang yon. Ang dami niya nung mama ko. Una, mga apo niya, binigyan niya tigi-tigisa. No, dahil mga apo niya, old na karal sa Catholic schools, medyo nakakalimot na eh. Tapos yung mga bake shop at pagkain mga Katoliko, binibigyan niyo, no? O yung mga religious na tao, binibigay din niyo, no? Way ni, ano yun, minsan, mga polite naman yung mga tao ron, hindi tinatanggap, no? Oo. Okay lang yun. Simple way, no? For the word of God, no? Kayo, kung may mga gawa kayo. Sinabi ko nga kay, kay Bishop Lito, eh. Yung mga reflection niya, mga 4 pages, 65 cents lang yan per page sa UP. Kung 4 pages, magkano yun? Oh, wala pang 3 pesos. Tapos pagwa ka ng 50 copies, kung silagay mo sa likod ng simbahan nyo,
foyer, parang foyer kung tawagin, no? Yung mga Bishop, tao, maaaring titing, ano pa, naisip ko lang po, kasi lagi nga kami sa Lang Center. Pagka may katabi ako, nakikipag-usap ako tungkol kay Lord, parang naisip ko na to dati, tas nakalimutan ko na ngayon ko lang naalala. Gusto ko mag-print out ng kahit ganyan lang kaliit na yung Zoom natin every Wednesday. oo, pwede po yan, oo, oo, Papamigay po ako para hit or miss kung merong baka gusto umattend. Tulad ni oo, oo, Sister oo, Emma, kahit na makita man regular lamang na yung, sa ano, atin. yung mga short videos na less than a minute, makita man lang nila yun, no? Opo. Mga simple ways yan eh. Na gentle tayo, no? We never force on anyone. Kung makakapag-away, tahimik na lang, ganyan. Pero hanggang may opportunity, kasi baka may tamaan si Lord doon. No? Kasi hindi na mahalaga. So, ayun ang mga example, yung magandang activity, no? Ayun ang ginawa ng mama ko. Hanggang namatay siya, no? Eh, ang mura-mura ng papel sa Australia, tsaka pagpaprint. Pinapaprint lang niya sa brother ko eh. So, pinaglalakad siya, matanda na mama ko, no? Nung 80 na siya, hanggang namatay, nagbibigay siya. No? Mga iba, kinukuha po tinatapon, parang mga iba, mga atheist eh. Hindi na offend na mama ko ron, hindi na offend. Kasi hindi man violente tao ron eh, hindi man violente, no? Mga iba naman polite kukunin tapos hindi na mapansinin, no? Okay lang 'yun. Pero mga iba binabasa. Di ba yung miracle prayer ni Father Rocky, ano yun eh? One page lang. Yung prayer of surrender kay Jesus. Tapos through the intercession of the Blessed Virgin Mary. Ang gandang prayer yun. Prayer of surrender. Yun ginawa ng mama ko. Dahil sabi ng mama ko, hindi man ako marunong sa ganyan mama ko eh. Dahil mama ko hindi nakapag-aral ng katikisim. Kaya pinaaral kami sa Catholic school. Yung kakulangan niya, doon niya kami pinaaral sa Catholic schools. Dahil sabi niya, ako wala akong alam eh. So sabi niya, kung ano lang kaya kong gawin, ginagawa ko lang yun, oo. So maraming ways, no? Maraming ways. Of course, alam ko, may mga Facebook na kayo eh. May mga ipadala nyo. Kahit walang mag-like, no? Yung mga hindi na importante ko i-like nila. Mga iba nga, galit pa nga eh. May nakamukha na ganun galit. Maganda, kuha kayo sa Facebook, mga 1 minute lang. I-share nyo. Kahit na fellow Catholic, kasi nagtutulungan tayo eh. No, kahit alam na, kaya ito, mas maganda presentation niya, no? So, magandang apostolate po yan, no? Ah, magsishare lang, no? Ako, marami kasi akong mga, Facebook friends na hindi ko makilala personally. Oh, nag-friend request eh. Oh, mga iba, hindi, Katoliko, di share ko rin. Merong Sabadista, okay lang. Mag-share siya, mag-share din ako, no? Isa po nga lang yun. So, ah, sa pag tayo, focus tayo kay Jesus, no? So, I am sent. Kasi itong gospel na to, we are being sent already, di ba? No, go spread the kingdom. Yung last time kasi ma-reflection natin yung mga interior life eh. Reflection natin, no, diba? No, kay Sister Renita, no, ang topic niya, God lives in us. Mga interior life eh. God lives in us, no? Ah, sharing ni Sister Emily, no? A pure heart. Oh, mga internal yun eh, mga internal. Ito ngayon, ang sinasabi ni Jesus, go out, go spread the kingdom. Ito yung mga isinample ko nung last Saturday at yung mga simple ways sa mga opisina, no? O mga pagibigay ng mga, one page, o paggawa ng pamphlet na kahit na 4 pages. Ito yung ways na ni Lord para mag-go out tayo, no? So, ito yun eh. Single-minded tayo kay Lord. Okay yung mga concern sa buhay natin, pero hindi po tayo nag-worry doon. Tapos we go out and spread the kingdom of God, no? Kaya I am sent, no? Bakit ako sinesend ng Lord, no? Una, to bring the love of Jesus. Ayun lang naman eh. Na ako lagi kong pinagpag-pray, kaya pag nagkakaroon ako ng meetings ng gano'n, no? Lord, let me love my brothers and sisters with your love. Kaya encourage ko sila yung kinakanta sa charismatic. Oh, I love you with the love of the Lord.
Yes, I love you with the love of the Lord. I can see in you the glory of my King. Yes, I love you with the love of the Lord. Simpleng kanta, pero ni-remind ko lagi sila, this is what we bring sa tao, the love of Jesus, no? Dahil the love of Jesus, nandiyan yung forgiveness ni Jesus, nandiyan yung healing ni Jesus, nagkakaroon ng ang tao ng renewal. At tayo mismo rin ay nare-renew, no? So, I allow God to give me what I need. So, sinasagot ni Lord yung ating mga pangailangan so that I may give what I have freely received. Di ba nakalagay sa gospel? Freely you receive, freely you give. So marami akong spiritual blessings ni Lord. So binibigay ko rin ang spiritual blessings sa iba. No? Binigyan ako ni Lord ng material blessings, sinishare ko rin ang ibang material blessings sa iba. Ako personally, ang ginagawa ko, dahil wala din naman akong pera, ah, tuwing lalabas ako, nagbibigay ako ng 20 pesos sa sa mga namamalimos. Pwedeng tigpa 5 pesos, tigpa 5 pesos. Basta nakapag 20 na ako, stop na ako. Dahil wala naman akong pera. So, isa 1 month, nakaka 600 pesos ako. No? Kasi yun lang ang kaya ko eh. Kung minsan, halimbawa, nung election time, kung dami nagbigay ng mga bigas, no? Mga kandidato. Ang dami kong bigas, nung tigi 1 kilo. Oh, pinamigay ko yun. Kung tuwan-tuwa yung mga tuwan-tuwa yung mga pulubi. Sabi ko, dapat dito binibigay na eh. Siguro hindi binibigay, hindi maboboto yan eh. Ang binigay niya maboboto, no? So, ang dami kong bigas. Pinamigay ko. Oh. Mga iba, tatlong kilo. Nagbigay din sila mga noodles eh. Oh, pinamigay ko rin mga noodles. May isa, binigyan nga ako ng bigas, noodles, saka sardinas. Ano sinabi? Kuya, uwi na ako. Makakain na kang pamilya ko. No? Ay, yung mga simple ways yun. Di ba? Sabi ni Jesus, freely you receive, freely you give. No? So, sabi ni Lord, pinapagudan ko to, hindi naman free to. Binigay ni Lord yan sa'yo. No? Through your work, through your sipag. Binigay ni Lord sa'yo yan eh. Kaya kung maibigay mo ng konti, kahit na konti maibigay mo. So ako, personal ay ginagawa ko, no? Kasi sinabi ni Jesus kasi, what you have done to the least of my brethren, you have done it to me. Seryoso po yung sinabi ni Jesus yun eh. Alam niyo, on judgment day, we will be judged on that. When I was hungry, you gave me food. When I was thirsty, you gave me drink. When I was naked, you clothed me. When I was in prison, you visited me. No? What you've done to the least of my brethren, you have done it to me, no? Matthew 25 verse 41, no? So, sa Catechism ng Catholic Church, ito po yung tinatawag na corporal works of mercy. Pito po yan. Yung spiritual of mercy, ganun din. Ang isang spiritual works of mercy, yung counsel the doubtful. Kaya kayo pa nagka-counseling kayo, spiritual works of mercy yan. Counsel the doubtful, yung teach the ignorant. Mga walang word of God. Tituturo mo. Spiritual works of mercy yan. Pitong spiritual works of mercy. Importante po yun. So, ayan po yung go spread the kingdom, no? As you go, sabi ni Jesus, make this proclamation. The kingdom of heaven is at hand. Cure the sick. Raise the dead. Cleanse lepers. Drive out demons, no? Tung cure the sick, no? Or heal the sick. Ito, mga binibigay ito sa mga nurses, eh. O trabaho niya, mga doktor, no? O tayo, pag may masakit sa ating, miyembro ng family. Sa pag-aalaga sa kanila, we are helping in healing the sick. Yung isang bishop natin, Bishop Lito, si Bishop Ed, no? Ang problema niya, yung kanyang nanay, na may dementia na. Nananakit na minsan. Bili mo siya nagbabantay. Siya rin may sakit. Ang tawag niya, di ba, carry our cross daily. Sabi niya, I carry my holy cross daily to follow Jesus. No? Pero nag-decide sila, iuwi na lang sa Bicol, alagaan ng mga pamangkin, tsaka may kapatid pang buhay. No?
90 plus na yung mother niya, no? Kaya yung pag-aalaga lang sa may sakit. Ikaw, Sister Jessica, no? Pag-aalaga mo sa husband mo, yun. Cure the sick. Raise the dead. Tapos, di ba tayo bubuhay ng patay, no? Ito yung spiritually dead, no? Ni-raise mo sila spiritually dead, no? Or, kinukonsol mo yung mga tao, ano, bereavement, nagigrieve, no? Cleanse lepers, no? Hindi lang physically, no? May mga ketong tayo, no? Ketong sa buhay natin na ayun po yung makasalanan natin, no? And drive out demons. Ngayon, alam mo marami malakas ang demonyo ngayon. Mental issues, depression, loneliness, frustration, boredom. Marami po ngayon tumaas ng mental issues. No? Drive out demons. Mga demonyo na yan. Gumagawa niyan. Paano pag drive out demons niyan? Kung malala na, pupunta niya sa psychiatrist. Kung hindi, counseling ng Word of God. Drive out demons. The demon of depression. The demon of frustration. The demon of obsession. The demon of loneliness. The demon of confusion. Sabi ni Jesus, go spread the kingdom. Magagawa po natin to kung develop po yung ating interior life. Kung hindi, sasabihin mo, ako nga marami na problema, problemahin ko pa kayo. Diba? Yung problema ko nga napakalaki na eh. Problemahin ko pa kayo. No. Dahil sa relationship natin kay Jesus, sinasabi ni Jesus ngayon sa kanyang mga disciples, go, spread the kingdom, no? So, ang prayer natin sa mga katulad natin o sa mga katolikong nanlalamig o tinatamad, Lord, take away from us spiritual laziness. So, kung dinadapuan po tayo ng spiritual laziness and indifference na walang paki, sabihin natin kay Lord, tanggalin to. Maging disciple ako ngayon, better today than I was yesterday. Di ba, lahat tayo disciple si Jesus, no? Prayer natin, Lord, maging better disciple ako today than I was yesterday. No? Take away from me spiritual laziness and indifference. Ayun ang prayer natin sa bawat isa at sa mga katolikong nanlalamig sa Panginoon. No? Go out. If sabi lang, go out, no? Ibig sabihin, mas sensitize ng ating mga puso at ating mata sa mga taong gutom at uhaw kay Kristo. Kasi minsan di natin alam ng mga taong yan pala gutom at uhaw kay Kristo. Kasi masyado tayong concern sa ating sarili lang. Hindi natin alam na may mga tao pala gutom at uhaw kay Kristo. Halimbawa, yung pag-grocery, marami pala tao gusto mag-grocery. Pero wala nagtuturo sa kanila. Kaya isang apostolate ng mga taong to, may mga rosaries kami. Nagbibigay at tinuturuan namin mag-grocery. No? Ayan ginawa ni Bishop Ed, no? Namigay kami ng rosary, no? Sa kila Lito, kay Bishop Lito, at sa lahat ng communities, no? Nung piyesta, last year, no? Sa Bulacan, no? Nagbigay po ako ng mga more than 200 na rosary. Mga tao uhaw at gutom spiritually. Ngayon kung nalalaman natin yan, nagiging sensitive tayo, gumagawa tayo ng paraan. Magtuturo tayo mag-rosary. Sa tao, turuan mag-rosary. No? So, makagawa tayo kung kayo mismo, makagawa kayo ng grupo lang, no? Among neighborhood, among the family. Ito, isang grupo na to, no? Kung makagawa kayo kahit 3, 4, mag-rosary o mag-Divine Mercy Chaplet, no? O mag-Bible study every, once a week, bahala na kayo. No, basta go out, sabi ni Jesus, go out, no? Go out means to reach out to those who need to know Christ so that His kingdom will expand. Yung kaharian niya kumalat, lumawak. Ayan ang utos ng ating master. Ayan ang utos ni Jesus. Siya yung boss natin eh. Sabi niya, go out. Pwede na, go out na. Tayo, matagal na tayo ito eh. No? Mga iba sa inyo, kasama natin, more than na, at na members din kayo ba ang community, no? Go out, sabi ni Jesus, go out, no?
uh, we need to preach, no? Not only to among ourselves, no? No, so kami once a month nakikita ng mga devotee ng Holy Rosary once a month among ourselves, no? Pero after that, pupunta kami sa mga communities kahit na 3, 7, 5, tinuturo namin sila mag-grocery. Tapos yung mga hindi pa nabibinyagan, may iba tatandaan hindi pa nabibinyagan eh. O, pinabibinyag namin. Pinabibinyag namin, no? Walang bayad, naghahanda pa kami, no? Naghahanda pa kami, no? O, pansit lang, no? Tsaka adobo, no? So, sa mga professions, sa mga nurses, sa mga fields of study that have lost, na nawala na sa kanila, ang importansya ng spiritual na bagay. Maraming tao, bali wala na yan eh. Kung meron, meron. Kung wala, wala. Kaya yung, alam natin may pangailangan sila eh. Tapikin natin, no? Mabuhay yun, no? Give from what we have received. Sabi ni Jesus, di ba? Without cause, you have received. Without cause, you are to give. So marami tayong na-receive kay Lord eh. It is time. O marami ginagawa ng iba na to give. No? Sa, di ba, kami mga pare, no? We have received freely lahat ng education namin. Mga training namin. We give it to people. Merong stipend o wala, okay lang. Kasi hindi naman ano, pangunahin mo. Ang pangunahing concern mo, yung kingdom of God. Kayo, marami kayo na-receive ng spiritual blessings, i-share nyo sa iba. No, ang dami nyo na alam, ang dami nyo na alam. I-share nyo, no? I-share nyo kahit na prayer lang. Meron, alam mo, sa Australia, may apostolate doon yung grupo ng mga Katoliko rin, no? Pag nasa-sensa nila, kahit na nasaan sila, parang ginagawa niyo, Sister Jessica, nasa park. Kasi maraming taong nasa park, malungkot doon eh. Kwento-kwentuhan. Tapos after ng kwento, sabihin eh, gusto mo ipagdasal kita. I will not touch you. Ang prayer ko lang eh, 30 seconds lang. Hingi ka ng permission. No? I will not touch you. I will pray for you for 30 seconds. Pwede ba yun? Pag pumayag, pag-pray mo 30 seconds. Ay, mga waste po ni Lord yan, no? 30 seconds, no? Magdasal, no? So, dito, ang sinasabi ng Lord, dinidispel niya ang discouragement, doubt, and disappointment. Kasi yung mga taong pinupuntahan natin, may free will din. Alam nyo, madalas nagkakaroon tayong discouragement, no? Nagkakaroon tayong doubt, nagkakaroon tayo ng disappointment, no? Kasi parang wala nangyayari sa ating mga efforts kay Lord. Hindi, sabi ni Lord, maghasik ka lang. Kasi may free will yung tao eh. Naalala nyo, di ba, yung, ito, bugbog na passage sa Bible to, pero totoo. Yung the sower and the seed, di ba? Naghasik yung ano, sower. Oh, wala nangyari, tinapagtapakan lang, kinain ng ibon. Yung iba pumunta sa rock, tumubo, dahil walang ano, soil, namatay. Yung mga iba sa ano, maraming ano, tinik, na-choke sila, na-choke, nawala. Okay lang, huwag kang ma-discourage. Huwag kang mag-doubt. Huwag kang ma-disappoint. Kasi may free will. Ang trabaho natin, sabi ni Jesus, go out, maghasik ka. Maghasik. Bahala na. Si Lord ang mag-ano yan, magkabay. Basta, sabi ni Lord, maghasik ka. So, ayun po yung message si Lord sa atin. Go out and spread the kingdom of God. Ayun lang po yun. Pinaka-main theme ng ito. So, Lord, ngayon po wala tayong time. Ini-spread po namin ang kingdom mo through prayers. Tinataas ko po si Sister Jessica, si Brother Egay, si Brother Aldrin, si Brother Alvin, si Kite, Sister Kite, si Ate Edith, si Sister Emma, si Brother John, si Sister Min, ang Armor of Faith Prayer Group. Ini-spread namin po, Lord, ang Kingdom of God. Healing sa aming kaisipan, sa aming puso, sa aming physical na sakit. Ini-spread po namin, Lord, ang iyong love para maasikaso mo ang kanilang pangailangan, spiritual and physical. At sa mga
Pinagdasal din po namin ang aming bayan, ang aming bansa na nakakagulo-gulo. Lord, ang kapayapaan mo, Lord, ang manaig, no? Para sa kabutihan ng bawat isa. Mawala ng hatred, walang violence. Kung hindi, magawa lang namin, Lord, ang iyong kaharian. Lord, intervene sa aming politics, sa aming economics, para ikaw, Lord, ang maghari sa aming buhay, sa aming lipunan. Ikaw ang Lord at King ng Philippines, Lord. Ini-spread namin, Lord, sa buong bansa ang iyong love, ang iyong lordship. In Jesus' name, amen. Amen. The Lord be with you And with and yours. with your spirit. May Almighty God bless you with every blessing of heaven and earth in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. Amen. Amen. Praise Jesus, ha? Thank you. Salamat po, God Teacher. bless po. Salamat po lagi. Pagdasal. Spread natin kay sister, kay Ate Emily, no? Yung kanyang birthday, no? Oo. Na-bless ni Lord, no? God bless po sa inyo, no?